Dito tayo guys, may pinagawa na amplifier, DB Audio. Ito guys yung kanyang model. Nabuksan ito guys, binuksan na mayari. Nakita niya guys, may sunog sa loob. Ito guys yung kanyang likod, made in China. Bubuksan ko ito guys sa loob. Titingnan natin to. Makita natin yung kanyang loob. Binuksan na kasi guys na mayari. Ito guys, kitang kita, sunog siya. Maliit na klase lang pala guys ng amplifier. Ayan lang guys sa kanyang transformer. Masyado mababa siya. 27027 lang yung kanyang supply. Itong amplifier na ito, may simento guys sa loob. Yan, kabilaan may simento siya. Gagawin ko muna ito guys. Yan, papalitan ko muna to. Yung dalawang PT, ito yung nasunog. Wala na nandito guys, kinuha ng mayari. Nakita niya kasi nasunog. Okay lang yan, kahit wala yan. Dito lang tayo guys, magbabase sa kabila. Isa lang naman kasi guys. Gagawin ko muna guys. And then, isamarise ko na lang pagka nagawa na. Dito na ako guys, ituloy ko pala itong pag-repair nito DB Audio na 3022. Ito guys, tinanggal ko muna itong mga sunog na pesa. Ito guys, 220 ohms. Ito guys yung kanyang pares. Ito guys yung kanyang 5 watts na 0.25 ohms. Yan, naka-indicate guys yung number sa board. Ito, ganito rin. Yan, yung kanyang transistor guys, OPT. Ito guys, PT198. Ito naman guys yung kanyang pares, 1941. Ito yung kanyang bias, 9410. Actually guys, madali gawin yung mga China board na na amplifier. Dahil nga una guys, naka-indicate yung kanyang number sa sa board. Unlike guys na mga branded, yung mga kilalang amplifier, lalo guys yung mga vintage, hindi guys nakasulat yung number ng pisa guys sa board. Yan, hindi siya nakasulat. Pag nasunugan guys na isang pisa, halimbawa guys nasunog ito nasunog siya, hindi mo guys malalaman kung anong number siya. Lalo ito guys yung mga diode, yung mga signal diode na yan, hindi mo guys malalaman kung anong number siya. Pero guys sa mga technician, yung mga sanay sa sa amplifier, ang gagawin guys, gaya ko, ang gagawin ko para malaman kung anong number yan, ay dito guys titingin sa kabila. Halimbawa guys, ito yung left, ito yung right channel. Titingnan mo lang guys kung anong value sa kabila. Makukuha mo na guys kung anong value yung sunog. Kasi sim lang guys yung amplifier sa left and right. Siyempre guys, isa laman ng piece ginagamit nila yan. Ano ba, gaya nito, 220 ohms. Siyempre guys, nandito sa kabila, ganun din. Kung napansin ito, sim lang sila. Yan, sim din sila. Parehas lang guys. Ulitin ko lang, pag sanugan ka ng piece, di mo lang yung value. Titingnan mo lang guys dito sa kabila. Makukuha mo na guys kung anong number yung piece niya. Dito na tayo guys, testing na natin to. I-open natin guys yung volume. Mamaya makaparay tayo. Yung unang mga vlog ko guys, sa mga dating vlog ko, siguro mga 10 copyright. Siyempre guys, wala tayong idea sa copyright. Ito na sa guys, pinalitan natin to. Yung dalawang OPT. Yung ganito guys, yung 5 watts na 0.25 ohms, yung kanyang driver, dalawa, yung resistor, 220 ohms. Ulitin ko ulit guys, maaaring na-overload ito ng speaker. Base kasi sa kwento guys na mayari, malakas ang patugtog, dahil nga malakas ang patugtog yung kapitbahay.